Magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayong muli sa pagpapatuloy ng kwento nating Aswang Killer. Bago ang lahat ay magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga nag-like and comment sa ating nakaraang video. Muli ko lang pong hihilingin ang inyong pag-like at pag-comment. Ayon din sa analytics, 50% o kalahati lang ng mga nakikinig nito ang nakasubscribe. Ibig sabihin, hindi pa lahat ay nakasubscribe. Baka naman pwedeng pakipindot na rin ng subscribe button, pati na iyong bell. Yun lang po. Salamat ha. Simulan na natin ang kwento. Habang naglalakad, ay naisip namin ni Tingting kung may tama rin ba si Rafael ng bala. Hindi kasi namin siyang nakitang dumugo o kahit umaray. Rafael, sa dami ng ipinutok ko sa'yo, hindi ka man lang ba tinamaan kahit isang beses? Tanong pa ni Tingting. Sumagot naman iyon. Tinamaan din? 2 beses. Ayan nga butas ang damit ko. Sagot pa noon, sabay pakita ng butas sa damit na parehong nasa harapan. Hala, bakit walang dugo? Tanong pang muli ni Tingting. Kasi hawak ko yung kalahati ng batong meteor. Nagsisilbing anting-anting na rin yun. Kaya hindi rin basta-bastang tatabla ng bala kung wala namang orasyon ang kalaban na ginamit sa bala niya. Pero umiilag pa rin ako syempre. Kasi masakit pa rin naman kapag tinamaan. Namumula nga Wika pa nito sabay angat ng damit. Ako naman ang nagtanong. Rafael, paano mo nga pala ako nasugatan? Nagkarga ako ng proteksyon. Sumagot naman siya. Kasi mas malakas ang tangan kong meteor kaysa sa proteksyon mo. Pero kung pinataas mo ng 3 beses ang bakod mo at sinabayan ng kabal, ay hindi ka na rin tatabla ng bala ko. Muli naman akong sumagot. Teka lang Rafael, akala ko birador ka lang at palaging laban ng baril ang sinasabak mo. Bakit napakarami mo yatang alam sa mga kababalaghan, pati na sa mga kaalamang espiritual? Sumagot naman siya. Gaya nga ng nasabi ko na kay Tingting, sa kuweba ng mga engkanto ako nagsanay. May dugong engkanto rin ang ermitanyong nagsanay sa akin at kumukupkup kapag panahon na gulong-gulo ang utak ko. Kaya hindi na bago sa akin ang mga bagay tungkol sa mga mutya at anting-anting. Hindi naman ako nangongolekta ng ganun. Nabigyan lang din ako ng isa ko pang maestro nitong meteor bilang pasasalamat sa pag-uwi ko ng bangkay ng kanyang anak sa dimensyon nila. Isa iyong purong dugong engkanto. Ang anak niya kasing babae ay umibig sa isang mortal na kagaya natin. Ang hindi alam ng dalaga na may masamang balak sa kanya ang pamilya ng lalaki. Kinumbinsi ng pamilya ng lalaki na iwan ang dalaga at ipinadala ang lalaki sa abroad. Tapos, noong nagpunta ang dalaga sa kanila, hindi niya alam na wala na roon ang lalaki at bitag na pala ang naghihintay sa kanya. May alam din ang pamilya ng lalaki sa itim na mahika. Kaya walang naging laban ang dalaga noong pagtulong-tulungan siya doon. Kinatas nila ang dugo ng dalagang engkanto kasama ng kapangyarihang taglay noon. May isasagawa pa nga sana silang ritual para magbuhay ng isa nilang kaanak at doon papasapiin sa katawan ng dalagang engkantada. Pero hindi na natuloy dahil naitakas ko na ang katawan ng dalaga. Isinauli ko iyon sa pamilyang engkanto. Naging kaibigan ko ang ama at mula noon, siya na ang naging tagapagturo sa akin ng lahat ng dapat kong malaman sa mga bagay na espiritual. Sumagot naman si Tingting. Di ibig sabihin, marunong ka na rin maggamot o pwede ka maging albularyo? Tumawa naman si Rafael at sinabing, No offense Lino pero tingin ko, ang boring maging albularyo. Wala ka nang ibang haharapin kundi mga taong may sakit. Sumagot naman ako at sinabing,
Ganun talaga. Siyempre, iba-iba naman tayo ng passion. Ako kasi, naging kasiyahan ko na ang may matulungan. Lalo na yung may mga karamdaman na hindi na kaya ng mga doktor. Pakiramdam ko kasi kapag ganoon, napakagaling ko. Isipin mo na lang, ako lang ang may kakayahan na magpagaling ng sakit nila na hindi kayang pagalingin ng kahit sino pang doktor na nag-aral lang halos 10 taon para manggamot. Samantala ako, malinis na puso at bukal sa loob na pagtulong lang ang puhunan para makamit ang ganoong kakayahan. Hindi ako gumastos ng libo-libo para matutong manggamot. Nakangiti naman na sumagot si Rafael. Ay, weirdo nga talaga kayo mga albularyo. Huwag kang mag-alala, Lino. Wala akong balak agawan ka ng pasyente. Sayong-sayo na lahat ng iyon. Nagkatawanan na lang kaming tatlo dahil sa kung ano-anong mga kalokohan na topic na aming pinag-uusapan habang naglalakad kami pa ibaba. Hindi na rin naman sobrang nakakapagod ang paglalakad kasi pababa na nga kami ng bundo. Pagkarating sa bahay ni Mang Doming ay tama nga si Rafael. Luto na ang suman. Agad kaming nagsikuha ni Tingting at kumain. Samantala si Rafael ay dumiretso muna sa kusina at nagtimpla ng 3 kape para sa aming tatlo. Ilang saglit pa ay may nakita akong isang lalaki at babaeng papalapit sa bakuran. Agad tumayo si Rafael. Nagsalita naman ang lalaki na mga nasa 25 hanggang 30 siguro ang edad. Rafael! Mabuti nandito ka! Nakangiti naman na sumagot si Rafael. Oo naman, boring na sa Santa Barbara eh. Kaya naisipan kong magpunta rito. Pero bakit ngayon ka lang muli nakapunta rito? Tanong pa noong lalaki. Sumagot naman si Rafael na kumakamot-kamot pa ng ulo. Minalas ako eh. Nasabat ako ng sindikato ni Gov. Kaya ilang linggo rin akong bihag nila. Mabuti at nailigtas ako nitong 2 ito. Ito nga pala si Lino, isang babaylan. Ito naman si Tingting, isang cook na kaibigan ni Lino. Kumusta pare? Uwi ka ko pa, sabay abot ng kamay upang makipaglamano. Okay lang pare. Lino, Tingting, ito nga pala si Alfred, pamangkin ni Mang Doming. Ito naman si Mira, kasintahan niya. Hi! Maiksing wika pa ng dalaga. Kumusta lakad niyo sa baba? Tanong pa ni Rafael. Sumagot naman si Alfred. Hindi kami gaanong nakalayo kasi may mga armadong kalalakihan na tila may hinahanap. Ngayon may duda na ako. Ikaw ang hinahanap ng mga iyon, no? Oo, malamang. Sagot naman ni Rafael. Ano yung dala nyo? Tanong naman ni Rafael sabay nguso sa sako. Napasan noong si Alfred. Ito ba? Saging na saba. Galing sa sagingan sa baba. Yan namang dala ni Mira ay krudo. Galing sa mga sasakyan doon. Baka kasi kailanganin natin. Lalo pa at napakaraming nagkalat na zombie. Pero napansin ko, wala nang zombie noong papakyat na kami. Mahabang wika pa noong lalaking si Alfred. Sumagot naman si Rafael. Ginamitan ni Lino ng pangil lang kidlat eh. Kaya natupok lahat. Muling nagsalita si Rafael. Pero mapapakinabangan natin yung krudo nyo. Dahil hindi malabong makarating dito ang mga tauhan ni Gov na naghahanap sa akin. O di kaya ang mga tauhan naman ng mga aswang na naghahanap din sa akin. Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Alfred. Ano ba yan, Rafael? Mas mabuti pa yung dati. Nasa batas ka lang wanted dahil napakadaling pagtaguan. Pero ngayon, isang mayamang sindikato at isang malaking angkan ng mga aswang ang naghahanap sa'yo. Parang napakahirap pagtaguan ng mga iyon eh. Tumawa lang si Rafael na tila ba hindi nababahala. Ano ka ba, Alfred? Sanay na ako at masanay na rin kayo. Dahil kapag natunto nila itong bahay nyo at hindi natin sila malipol, ay kailangan nyo na rin mag-alsa balutan at lumipat ng tirahan.
Nakangiting wika pa ni Rafael. Sumagot naman si Alfred. Ay, bahala ka nga Rafael. Papasok na muna ako. Nagugutom na rin ako eh. Muling namang sumagot si Rafael. Oo, sige. Tamang-tama. Nakapagluto si Mang Doming ng suman. Nakapagdala kasi ako ng asukal. Yun! Tamang-tama yan sa kape. Wika pa ni Alfred at pumasok na sa loob. Nauna na kasing pumasok ang dalagang si Mira. Bago pa dumilim ang kapaligiran, ay nagtulong na sa pagluluto ng ginataang puso ng saging sina Mancio, Mira at Mandoming. Habang si Rafael naman ay tahimik na nakatanaw sa labas. Ilang saglit pa ay nagsalita si Rafael. Lino, pwede ko bang mahingi ang tulong niyo ni Tingting? Sumagot naman ako. Oo naman, bakit? Anong klaseng tulong ba ang kailangan mo? Nakikita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Rafael noong nagsasalita na siya. Lino, bago sumikat ang araw bukas, ay narito na ang mga tauhan ng sindikato ni Gob. Siyempre, kagaya ko, hindi rin basta-basta ang mga tauhan ni Gob. Magagaling ang mga iyon sa tracking. Kahit pag gaano kagulo ng lugar, lalo pa kung hindi nagbura ng bakas ang kanilang hinahanap. At sa tingin ko, hindi nagbura ng bakas ng pinagdaanan ang dalawang ito. Kasi hindi naman nila alam na narito ako eh. Bali sina Alfred at Mira ang tinutukoy nila. Nag-aalala naman ako sa sinabi ni Rafael. Ha? Ibig sabihin, lulusubin tayo ng mga kalaban mo dito? Mga kalaban ng matataas na kalibring baril ang gamit? Tanong ko pa sa kanya. Oo, Lino. Tama ka. E paano natin sila lalabanan? Hindi kami handa ni Tingting sa ganong uri ng labanan. Nakita mo naman na itak lang pareho ang dala namin. Sumagot naman muli si Rafael. Marami akong naitabing armas sa underground. Pwede nyo iyong gamitin. Tsaka may advantage tayo dahil narito tayo sa ating teritoryo at mapaghahandaan natin sila. Tulungan nyo ako mag-set up ng mga bitag mamaya pagkatapos natin kumain. Oo ba? Walang problema. Sagot ko pa sa kanya. Noong naghahapunan na kami, ay kinausap ni Rafael ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa paparating na panganib. Akala ko nga magrereklamo sina Alfred at Mira, pero iba ang sinabi ng mga ito. Tamang-tama, Mira. Magagamit mo ang nakatambak mong 3 sakong palaso dyan. Wika pa ni Alfred. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ha? 3 sako? Sumagot naman si Mira. Oo, magmula kasi noong magsimula ang pananalasa ng mga zombie, ay nagsimula na rin akong mag-ipon ng maraming palaso. Ginagawa ko na lang ang praktisan ng mga zombie na iyan eh, hanggang sa maging bihasa na ako. At kahit madilim ay nagagawa ko na silang matamaan. Wow, ang galing naman pala. Komento naman ni Tingting. Ako naman ang muling nagtanong. Anong bitag ba ang ilalagay natin, Rafael? Sumagot naman ito. E di katulad doong mga lumilipad na sibat, yung pinalipad sa atin ni Mang Doming. Marami yun sa paligid, hindi lang nakaset up. Sa kamalig naman, sa likuran, ay marami na ako nagawang barikada na gawa sa kahoy. Iyon bang may mga patusukan dulo? Muling nagsalita si Tingting. Mukhang handang-handa talaga kayo sa ganito pag-atake. Si Mang Doming naman ang sumagot. Oo, magmula kasi noong dumadalaw na itong si Rafael dito, ay naghanda na rin kami sa mga ganyang pag-atake. Hindi kasi malabong masundan talaga siya dito. Siya nga pala, kapag nagkagipitan na, may lagusan tayo sa ilalim ng lupa, papunta sa kawayanan sa unahan. Pero bago makarating doon, ay madadaanan muna natin yung maliit na kamalig na katabi ng CR. Pagkalampas doon ay yung bodega na nasa underground din. Ako naman ang sumagot. Mukhang hindi natin magagamit yan, Mang Doming, dahil wala kaming balak umatras nitong si Tingting. Muli namang sumagot ang matanda. Kung sakali lang naman, tandaan nyo,
Hindi karuwagan ang pag-atras. Hindi rin iyon pagsuko. Pagbubuo iyon ng bagong plano para manalo sa laban. Opo, Mang Doming, naiintindihan namin. Sagot ko pa sa kanya. Matapos naming kumain, ay lumabas kaming lahat upang simulan ang pagsiset up ng mga bitag. Si Mira naman at si Mang Doming ay nagtulong doon sa kanilang silong na maglagay ng tela sa dulo ng mga palaso. Tapos binabasa iyon ng krudo. Mas mabisa raw ang palaso kung nag-aapoy na tatama sa kalaban dahil kakalat ang apoy sa buong katawan. Makalipas ang mahigit 1 oras ng pagsiset up namin sa labas, ay pumasok na kami. May inilabas naman si Rafael na isang sako. Oh, pumili na kayo. Ito ang pinakamabisang panlaban sa mga papalusob na kalaban. Dahil mga tao lang naman ang mga iyon. Pero mababangis at hindi takot sa bala. Mag-iingat din kayo sa mga iyon dahil marami sa kanila ang talagang asintado. Ikaw, Lino, magagamit mo ang tagabulag mo para hindi ka nila makita. Pero kailangan mo pa rin magtago kapag nakapagpaputok ka na. Dahil kahit hindi ka nila makita ay kaya naman nilang itrace ang trajectory ng bala mo kung saan iyon ang galing. Papaulanan ka nila sa direksyon mo. At kahit pa nasa tagabulag ka at hindi nakikita, ay hindi pa rin malayong matadtad ka ng bala. At huwag ka rin magpakakampante sa kabal na ginagamit mo. Dahil may ilan din sa kanila ang may alam na pansumpa ng mga orasyon sa anting-anting. Ikaw, Tingting, dito ka sa ilalim ng silong pumesto. Tinambakan na namin yan ng bato dyan. Kaya magandang depensa yan. May mga espasyo pa rin naman upang maisingit mo papalabas ang baril. Pumili na kayo ng armas nyo. Mahabang wika pa ni Rafael. Nakita kong nauna na si Tingting sa pamimili. Uy, ano to, Rafael? Bakit masakit sa mata ang telescope na nakakabit dito? Sumagot naman si Rafael. Night vision kasi yan. Magiging malinaw yan kapag nasa madilim ka nakatutok. Ikaw, Lino, gagamit ka ba ng may night vision? Sumagot naman ako. Hindi na. Kaya na yun ang kakayahan ko, ang makakita sa dilim. Itong si Mang Doming ang magsisilbi mong assistant, Tingting. Taga-abot sa'yo ng bala. At taga-sabi rin kung nasaan ang kalaban. Gagamit din siya ng teleskopyo na may night vision. Tapos itong si Mira ang magbabantay sa likuran kasama si Alfred. Kapag naghagis na sila ng granada dito sa bahay, pumasok na kayo sa loob. Itakip niyo yung makapal na bakal na ginawa kong pantakip ng butas. Tapos gumapang kayo papunta sa kabilang lagusan. Nagsalita naman si Tingting. Rafael, saan kayo ni Kuya Lino pipwesto? Sumagot naman ito. Sa labas kami. May drum na nakatayo sa labas, di ba? Yun ang magiging cover namin. Ano? Malinaw na lahat? Tumango naman kami ni Tingting. Tumango na rin sina Mang Doming, Mira at Alfred. Sige, magsitulog na muna kayo. Madaling araw pa naman ang mga iyon makakarating. Dahil hindi naman dire-diretso ang daan. Mangangapa pa lang din sila sa tamang direksyon papunta dito. Pagkatapos iyon sabihin ni Rafael, ay kanya-kanya na kaming hanap ng pwesto na matutulugan ng kahit ilang oras lang. Hindi ko na namalayan kung ilang oras na akong nakatulog noong may maramdaman akong pagtapik sa aking braso. Lino, gising na. Oras na ng kasiyahan. Boses iyon ni Rafael ang narinig ko. Wala na kasing nakasinding ilaw, kaya hindi ko siya makita. Mauuna na ako sa labas. Kapag lumabas ka, ay doon ka sa pintuan sa kusina dumaan. Muli pang wika nito at naglakad na papalabas ng bahay. Tinapa ko naman ang tabi ko kung naroon pa si Tingting. Naroon pa iyon. Ting, Ting, oras na. Nandito na ang mga kalaro natin. Ha? Anong sabi mo? Wika pa nito sa malakas na boses. Shh! Huwag kang maingay. Paparating na ang mga kalaban, sabi ni Rafael. Kaya pumunta ka na sa ilalim ng silong.
Nangangapa naman si Tingting na nagtungo sa may bandang kusina. Naroon kasi ang daan pababa sa hinukay na silong. Noong makarating din ako sa kusina ay naroon na rin sa silong sina Mira, Alfred at Mang Doming. May nakasindi roon na isang maliit na lampara. Iyong lampara na sobrang liit lang talaga ng apoy. Sakto lang na mailawan ang nasa paligid, kaya hindi yun makikita sa labas ng underground, lalo na kung sa labas ng bahay. Nakita kong nagkakapi na sila, at noong makita naman ako ni Mang Doming ay inabutan ako agad ng tasang sartin na may laman na wala pa sa kalahati na kape. Pero mapait ang pagkakatimpla noon, kaya mabilis ring nakapagpagising ng aking diwa. Matapos kong mainom iyon, ay lumabas na ako ng bahay. Sina Mira at Alfred ay nagtungo na rin sa likuran ng bahay. Meron kasing maliit na kubo roon, nakatabi ng palikuran. Kung titignan sa labas, ay halos kamukha lang din ng kubo ng palikuran iyon. Pero sa loob noon ay may mga bato na ginawang pang-cover. Tapos may butas sa gitna na halos kasing tangkad din yata ng tao. Mukhang mahilig talaga si Rafael sa estratehiya sa laban. Lahat sa kanya ay planado. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga kasama niya. Pagkalabas ko ay narinig kong sumipol si Rafael na animoy totoong panggabing ibon ang tunog. Pinagana ko ang aking paningin sa dilim. Nakita ko siyang naroon nakapwesto sa may tabi ng drum, malapit sa isang puno. Nakasalampak lang siya doon habang kumakain ng suman at may tasa sa tabi. Pagkalapit ko sa kanya ay saka ako nagsalita. "Talagang nagawa mong enjoyin ang pag-aalmusal mo ah." Sumagot naman ito. "Bakit? Kapag hindi ko ba in-enjoy ang almusal, ay sigurado na ang panalo natin? Di ba hindi rin naman? Eh di samantalahin ko na ang pagkakataong makakain ng mabuti. Malay natin, huling kain ko na pala ito." Sinagot ko naman siya. "Sira ka talaga. Hindi ka pwedeng mamatay. Dahil kapag nangyari iyon, mapapahamak din sila Mang Doming, Alfred at Mira. Baka nakakalimutan mo, dinamay mo lang sila dito. At kung hindi ka nagpunta dito, edi tahimik sana ang buhay nila." Muli naman siyang sumagot. "Ano ka ba, Lino? Para namang hindi ka nanggaling sa iba't ibang lugar. Meron pa bang tahimik na bayan kang nadaanan? O iyong wala talagang peligro na darating o nakaamba? Wala nang tahimik sa panahon ngayon dahil narito na tayo sa panahon ng krisis. Kailangan matuto na lang kung paano mag-survive at maka-adapt sa sitwasyon." Hindi ko na siya sinagot dahil tama naman ang mga sinabi niya. Ilang sandali pa ay tinapik na ako ni Rafael at sumenyas na wag na raw maingay. May direksyon siyang itinuro. Dahan-dahan naman akong sumilip. Nakita kong marami ang mga armadong kalalakihan ang naroon sa unahan. Napailing-iling na lang talaga ako. Kasi kahit naman alam kong mangyayari iyon, ay may bahagi pa rin sa isipan ko na humihiling na sana hindi matuloy o hindi kami matuntun ng mga kalaban. Hindi kasi ako sigurado kung handa na akong pumatay ng mga pangkaraniwang tao lang, mga taong naligaw lang ng landas. Pero sabi ni Rafael, hindi raw naligaw ng landas ang tawag sa mga iyon dahil halos karamihan ng mga miyembro ng sindikato ay pinili nila ang maduming landas. Kaya mali raw ang salita na naligaw. At kahit pa nga bigyan ng pagkakataon na magbago ang mga iyon, ay hindi pa rin nila pipiliin ang maging mabuti. Sa bahagi ko naman, kahit pa ayokong pumaslang ng mga pangkaraniwang tao, mas kailangan ko namang protektahan ang mga inosente at piniling mamuhay ng walang inaagrabyado, kagaya nila Mang Doming,
Alfred at Mira. Para ito sa kanila. Ilang saglit pa ay may lalaking sumigaw doon sa may unahan. Rafael! Lumabas ka na dyan at sumama ng matiwasay! Kung ayaw mong madamay pa ang mga inosenteng tao na kumukup-kup sa'yo dyan! Kahit saan ka pa magtago, ay matutuntun ka pa rin namin! Dahil ibinuhos na ni Gob lahat ng salapi niya upang magbayad ng magagaling na tracker. Bumili na rin siya ng access sa isang international security satellite para mahanap ka mula sa himpapawid. Kaya wala ka ng kawala. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka pa lumabas dyan, ay uulan na ng bala. 1, 2, 3. Bilang pa noong lalaking nagsasalita, pagkatapos ay nagsimula ng magpaputok ang mga iyon at ang kubo ang kanilang puntirya. Si Rafael naman ay nakita kong umiinom pa rin ang kanyang kape. Hindi ka pa rin tapos dyan? Wika ko pa, pero hindi ako noon sinagot. Bagkus sinabing, Lino, huwag kang aalis dito ha. Ito lang ang bahagi na pwedeng daanan papasok ng kubo natin. Kailangan protektahan mo ang bahaging ito para hindi mapasok mula sa likuran si Mang Doming at Tingting. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Tanong ko pa sa kanya. Mangingisda. Hindi makakahuli ang mga bitag ko kung walang pain. Wika pa nito, sabay takbo papunta sa kaliwang direksyon. Nakabakod ang paligid ng bahay, pero merong bahagi ng bakod sa may gilid na hindi halatang may pinto. Dahil maliit lang iyon na pintuan at kailangan gumapang para makalusot doon. Iyon ang butas na dinaanan ni Rafael papalabas. Narinig kong nagpaputok si Rafael ng 3 beses habang tumatakbo papalayo. Ayun! Tumataka siya! Sundan nyo! Bilis! Sigaw pa ng namumuno sa armadong grupo, kaya agad nagtakbuhan papasunod kay Rafael ang kalahati ng grupong iyon. Pansamantala po muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 119. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.